Kasi galing pa sila sa hindi siguradong start. Bago nag-start even. Tama. Yung Mobile Masters. So ngayon, balik tayo sa game. Again, Onyx Philippines, nakakuha ng magandang rotation si King Kong kanina onto the middle lane na force him purify ni Yeskiel. So, again, easy para yan mamaya kay Brusco if ever he goes level 4 again. And Onyx Philippines putting a lot of control again once center of the map. Nahihirapan si Weedy. Ayaw na ano. Si King Kong parang as much as greedy siya sa farm, he understands yung balance ng pressure tsaka ng farm. Kasi meron siyang green camp para sa gilid. Most junglers would just take that. Pero ang pinili niyang gawin is punesto niya muna yung middle lane. And ang naging kapalit nun is napauwi nila yung Hylos. And that means mas mabilis yung take nila ngayon kasi galing sa base si Weedy. Oo, kahit apat yung kabayo, paanong kabayo, hindi mo kakayanin yung kabilisan ng ginagawa ngayon ng Onyx Philippines. At si Kirk parang umaamba na nga ng onte. Tatry ba nila kumontes? Oy, si Brusco, binibigyan na nga dito si Aran habang si Kirk nasa gitna ng tatlo. Okay, kinabahan ako doon eh. Kinabahan ako doon eh. Tinitigyan nga kita eh. Para lang sa mga di nakagets, nawala focus yung ilaw. So kinabahan kami na baka mag-ulti na naman si Hellkurt. Pero kinabahan din ako ng totoo kasi namatay si Kirk. Tama, tama. Medyo nag-overstay din yung Onyx Philippines doon. But again, it's still an objective secured para kay King Kong. Starting out strong pa rin naman. And at the same time, pag nakita kasi natin kumokonekta yung AOG, yung real world manipulation, pag usapang big clashes, malaki kasi yung control ng Zonix eh. Yeah. And as much as malaki yung crowd control ng Onyx Philippines dito, mahirap din, honestly, yung river control. Considering nakita ng TLID lahat, especially with the Ling just roaming around the map. And for Onyx Philippines, siguro ang minamataan na lang nila dito is yung power spike na pwede makuha ni King Kong sa ni Kerla. Kasi hindi naman nila kailangan i-force talaga na manalo sila ng early game. As long as kampante sila sa idea na hindi naman babalagbagay ng TLID yung early game ng Onyx Philippines. Basta maka-snowball si King Kong, okay na. And yung way nila ng pag-snowball dito is play into the timings tulad ng ganito na may ultimate dito si Brusco and hindi na makalabas si Aran. The 4-base will go down. Pero si Fabian dito lumalaban with the time of blades. Makukuha ba niya yung 4-base na harangan actually. Yung isang blades nasa loob ng Glorious Pathway. Nilatag na ni Weedy dito para makalabas. Pero naandoon si King Kong para mapatay dito si Fabian. Nag-4 blades at nauntog sa pader. Medyo makapalat. Ayun na ang ganti ng ape ng Onyx Philippines. Securing also the turtle. Aray talaga. Walang purple buff si Fabian. Anong ibig sabihin nun? Isa yan sa pinakamasamang mangyayari sa'yo kapag link ka. Tapos iniiwan pa yung maliit, nakaka-bad trip yan. Tapos ngayon si Keller nagwawala pa dito at medyo binibigyan na mahirap na oras. Etong si Aaron Shiki. Hindi siya makalapit. Hindi siya makalapit. So far, so alam mong good hands etong si Keller. Tapos after all that, balik objective na naman ito si King Kong. Non-stop, hardest worker. Hindi napapakali kasi yung Real Sigma na wala siyang ginagawa. Oo, by the way, level 8 na siya. 4 minutes. And yan ang kailangan ang tiyaga nila Fabian kasi level 6 pa lang yung Ling. And ito ang problema ng isang Ling naman. Kapag recovery mode ka, parang sama din sa pakiramdam. Kasi you'd want to have a good start para magkaroon ng magandang game yung Ling. Even though may split pressure mamaya pagdating ng late game, ang problema kasi dito for TLID is lalo sa snowball na nakukuha ni Fabian, ay ni King Kong, baka every time na magko-contest ng objective dito yung TLID, mag-hero lock lang yung Onyx Philippines, pero dito si Kirk nasasaktan. Grabe yung wala kay Fabian, pero nandoon yung Surge of Life ni Brusco yung pagbigay ng HP pabalik dito sa kanilang mga members. Tempest of Blades ginamit na rito ni Fabian. Makakapatay ba siya? Nahuli nila si Brusco rito, pero tutumba rin naman si Fabian at pati na rin si Weedy. Susunod na siya sa kamay ni King Kong and si Aran pa ngayon nabuhay. Imagine mo si Aran yung nagsimula ng laban, si Fabian tsaka si Weedy yung tumumba. Oo, parang kumbaga kasalanan mo pero bakit yung kaibigan mo yung nadali doon? At ngayon si Gelra, iniiwasan yung mga Death Sonata. Munti ka na niyang maisahan yung Torre doon sa taas pero tama ka eh. Yung Revitalize tsaka yung Surge of Life, yung heal nang gagaling kay Brusco. Biruin mo, ang ganda ng simula ni Aran doon tsaka ni Yeskiel na sobrang low na ni Kirk pero biglang bumalik yung buhay. Oo, sinubukan siyang saktan eh. Ang pinagandaan dito, hindi ganun kadali patayin yung Gatot Kacha. Kasi tignan mo naman yung first item, Blade Armor. Ayun na. Nagsisimula na nga ating purple fight kasi napakalaking objective yan. Aaron Shiki nakapag-dish out ng damage ngayon. Brusco medyo pulado pero makakuha pa rin ng kanyang body slam. Weedy ang unang tutumba. Isama mo na si Aran. Nawala na rin bigla si Aaron Shiki. A double kill for the beast. King Kong. Apat ang nawala. Si Yeskiel na lamang pero tinalunan. Kahit nakatakas ka pa, King Kong, Mike Weller, tatama pa rin. King Kong with a kill. Sa pool, sa ulo. Ubos
ang TLID. 5 miyembro ang nawala and tumumaba yung Torre sa may middle lane and saktong-sakto King Kong auto-invade ang orange. Kayo naman, tinry lang naman kasi ni King Kong mag-Hanzo. Sabi niya kasi Kyrie, ano ba meron dyan, Kyrie? Ang galing mo mag-Hanzo, itry ko nga. No, sa total, yung Indo teams, madalas nila ka-scream yan. Sabi ni King Kong, try ko nga. Nakita ko rin yan one time sa live stream ni King Kong. Tinatry niya din. Tapos sabi niya ngayon, hindi talaga para sa akin. Hindi talaga para sa kanya. Mukhang ang nakakatakot ko talaga na hero ay ang aking suyo. Props din naman kay King Kong. Hindi naman sa lahat bagay din yung pulang buhok. Tama. Sa kanya bumagay. So wag mo na kasi kunin lahat, King Kong. Kung magaling ka pa mag-Hanzo, lugi na kaming lahat. Sa'yo na lahat. Baka gusto mo mamigay. Oo. Yung orange nga ayaw ibigay eh. Yung purple pati, hindi na binibigay. Wala nga siyang gusto ibigay, pre. Tumingin ka ng isang 1 dyan sa taas ng TLID, meron ba? Wala, di ba? And ngayon, nakikita mo, ayan, ang taas ng kanyang gold. And level 12 na si King Kong ngayon, on track. Papunta sa kanyang level 15. Yan na naman. 9 minutes and ngayon nakakaamoy sila. Sabi niya may farm dito eh. May farm dito eh. Usual pick off yung naamoy eh. Pero si King Kong ang naamoy niya lagi. Farm. Hoy! Napakaganda ng harang ni Brusco rito. Nahuli niya si Aran. And nandoon yung AOG. Nakakancel. Hindi makatakbo. Pero nakatakas na. Nakatakas na si Kirk. Pero si King Kong sa may unahan. Ginamit yung kanyang Blade Surge para makalayo sa time sa Blades. Pero si Fabian dito. Tinamaan siya nung Chrono Dash at pwede na rin ng Queller mula kay King Kong. At surut-surut ng tumutumba ang TLID triple kill para kay Kelra. Ito na ba? Ito na ba? Saan ka punta? Wala pa lang savage kasi baka maniac lang yung makuha ni Kelra dito. Okay Pero lang. okay na yan. Okay kasi lang. hahawakan niya si Aaron Shiki. Sa loob ng isang laro, 2 wipeout ang nakuha ng Super Fam. Onyx Philippines on a roll once again. TLID nahihirapan na dahil ginising nila yung World Defending Champions eh. Nagalit si Kelre. Sabi niya nung game number 1, Moscow ako late game, di ako makalaro eh. And ngayon, Harit, hinawakan niya si Aaron Shiki. 1-2 na, 4 na lang. 4 na lang. 4 na lang, Apat na lang, Aaron Shiki. Pero ayaw mo kasing tumagal eh. Pag ikaw Onyx, ayaw mo tagalan eh. Mag-game 3 pa, tapos may ling yung kabila. Hindi, wala yan. Ling lang yung late game pero may Granger, men. Pwede. Hindi inangat ni Brusco, hindi chinunami slam. Sabi niya, medyo mabigat yung kabayo eh. Mahirap. Baka tayo mapagsakan pag binagsakan ko to eh. Oo. So ngayon, TLID so far, maski isang turret, wala pa silang nakuha. Objectives, hindi na turrets, wala din silang nakuha. Lords, Turtles. Pero ito si Fabian kailan ba ito huling nagka-purple buff? Kanina pa. Pero by the way, gusto ko lang i-update ng mga tao 840 something, level 15. Si King Kong. Binit na yung 9 minutes! Binit niya na yung SPS record niya. 840 something. Baka 849 or 851. Level 15 si King Kong. Ayan, sa mga nagko-comment ngayon, pwede nyo i-fact check kasi doon din namin na-fact check kung totoo nga ba ang nangyayari ngayon. At si King Kong 606. Suyo yan Bakit ang kunat? Yung immortal form no? Oo, yung damage reduction. Tapos yung level advantage. And wala na namang purple si Fabian. Di pa nga ginamit yung retribution. Quineller lang sa Soul Sever. And ngayon, Lord, ang tinititigan ng Onyx Philippines, 9 minutes in, 8.5 yung gold lead. Si Kirk nakikipaglaro dito sa harap ng TLID. Napakakulit niya kasi meron siyang blade armor dito. Interesting nga yan eh. Kasi patapos pa lang yung Antikyras if I'm not mistaken. And lalo pang hard counter yun laban sa TLID kasi yung mga damage dealers nila on their course, yung Ling, yung Granger, tsaka ng Phobius, sobrang naka-counter yan ng Antikyras. Wala nga Antikyras Wala pa. So, ibig sabihin, makunat ka na, wala pa yung pampakunat mo, pero Brusco umaamba ngayon. Yun din kasi yung nagiging nakakalimutan ng mga tao kay Kalea at sa Revitalize eh. Hindi lang pang set yan si Kalea. Pang-heal din kasi yan. Pang-sustain din. Kumbaga, yung Guardian helmet pa Grabe, sabi nila. Tapos nag-fleeting time na si Brusco. Gusto namin kasi maraming HP. Kasi si King Kong ang daming damage. Napakasakit na nga. Kelra 501, kukuha na nga din ng turret habang yung Lord nagmamarcha doon sa baba. May mga holy shields pa naman. Nawala na pala yung sa baba. Up difference Yung isang first kill niya, isang putok ng first kill na wala yung mga 1/5 ng buhay ni Aran. Oo. Si Prince pa lang yun Reminder lang pero ito na. Hindi lang si Prince yung kasama ng Onyx Philippines. May Lord na nga din doon at grabe gumuguhit yung kasakitan ng Onyx. Iniwan nila yung middle lane, may holy defense para makase. So, all in sila dito sa may baba. Nag-proc na yung holy defense ng TLID. Meron pa rin naman sa mid at top, pero at least napatumba na nila yung Torre sa ibaba. And yung purple, hindi na naman makuha ni Fabian.
Ito na yung pinakamalungkot na version ng Ling na makukuha mo. Mahirap talaga pag ginutom mo yung Ling. Oo. Level 12. Ang tagal ng level 15 ni King Kong. Siya nahihirapan pa rin dahil sa sobrang dominanting performance dito ng Onyx Philippines. Kailan nga ata binigay yung isang purple buff eh. Kumbaga si King Kong pauwi na. Marami nang dala-dalang pasalubong. Si Fabian paalis pa lang. Nagpa-farm, nagbibihis pa rin. Nagbibihis pa lang. Sabi niya papunta na siya pero totoo naliligo pa lang. Naliligo pero Holy Shields ipapap na nga dito ng Onyx Philippines. So wala nang extra layer of defense ng TLID. Pero maganda yung ginagawa ni King Kong, yung constant cutting of waves para masigurado niya na hindi makapag-all-in dito yung Onyx Philippines sa kanilang mga base push. Ni Fabian pala. Maganda yung kanilang sagot dito pero ngayon may wave na nabantayan dito yung Onyx Philippines. Si Kunsina rin si Brusco naghaharap ng title strike. And yung napakaganda nung latag ng RWM and nabuhat nila dito si Weedy yung kabayo pinili niya this time around. Brusco na siya. Sapat na yung muscle niya para may angat niya yung kabayo. And si King Kong nabuhay para nakalabas siya with the blade search. And si Aran tutumba naman sa Kelra. Triple kill para sa kanya. Hinawakan niya na naman sa Aaron Cheeky. Dalawa na lang. Savage. Coco sa pa. Si Kelra. Pero sabi niya, disiplina. Tower lang ang gusto niya. Mega kill para kay Super Friends and On.